overall picture from Genesis to Revelation kung unsa ang importance, ang significance, unsa ang power sa blood ni Christ, no? Nga ang atong kinabuhi, una, dapat natay assurance. Dapat kabalo kita nga luwas ta sa rason nga gibayran ta sa dugo. Okay? So muna nga di ta mahadlok, no? Pag mahadlok kag ngit-ngit, the blood of Jesus. Mag-ampo tag mga masakiton, the blood of Jesus. Mag-cast out tag demons, the blood of Jesus. Na nangutana nga nung mahadlok man daw og dugo ang yawa, no? Basig pareha mi ludanon sa dugo. Okay. So, una, okay, Leviticus chapter 17 verse 11. According ni Moses, for the life of the flesh is in the blood. No, scientifically, no, ang blood is, kung ang tao walay blood, mamatay gyud siya. So muna nga siya gyud ang overall source. Siya ang nag-supply sa tanang kumbaga gigamit na lang term nga nutrients, no? Nag-fed, nagpakaon sa tanang cell sa body. Siya ang, kung sa electronics pa na, siya ang mga wirings. Siya ang source in every area, every blood, every cell sa ato ang body. So the life of the flesh is in the blood. So kaning flesh, anything na life, hayop, tao, flesh na siya, ang life niya is nasa blood. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul. So ako na-explain ang atonement unya. For it is the blood that makes atonement for the soul. Kanang word nga atonement, gikan na siya sa word nga substitute, no? Atonement, ako'y salo, ako'y puli. Ako nalay i-offer mo ng word nga atonement. Okay? So, i-connect na to ang New Testament nga word ni Jesus Christ sa John 14:6. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. So, life to the body, life sa ato ang soul. So, matod pa, the life of Christianity is in the atoning. Nahimong na-establish ang Christianity originated, no? Nag-start sa word nga atonement. Kaya kung walay atonement, walay nag-substitute, walay nag-represent, walay nagdupa, walay Christianity. So naay gitawag nato nga reason, okay? So the life of the flesh in the blood, and the life of Christianity in the atoning, ang life-giving blood of the Lord Jesus Christ. So, ato aning sabton karon kay nag-exist ang Christianity, ang pinaka-main reason because of atonement. Okay? Kay ang Old Testament practice, they practice atonement. Naay levels, no? Duha ka klase ang law gihatag ni Moses sa Old Testament. Okay? Unsa ganito? Moral law and ceremonial law. Okay? Gawa sa civil law. Ang moral law nga gihatag ni Moses, mao to siya ang Ten Commandments. Ang ceremonial law, naa diri ang word atonement. Diri sa ceremonial law, kung dato ka, kwartahan ka, ang imong gamiton sa imong atonement, baka, turo. Kung pobre ka, ang imong gamiton sa atonement, kalapati. Wala, sa Bible, makita nyo, man-differentiate ninyo.
Pero kung average ka, may kaya ka, di kay kadato, di ka pobre, imong gamiton karniro. So, ang level of kanang kadato sa Bible times nakabase sa tanom ug sa hayop. Okay? So, dako kagkayutaan, daghan kagkahiupan, so nagadepende siya. So, muadto ka dito sa pari, pag ato nimo dito sa pari, Bible practice ni siya sa Old Testament ha. Pag abot nimo dito sa altar, no, mato ka dito sa outer court, unya iwisik-wisik ang imong offering. Kay katong kalapati, inosente maning hayop. Wa mo sila idea unsay sala. Wa mo sila idea unsay balaod. So ang dugo sa karniro nga way sala, siya ang muangkon sa imong sala. Gi-explain na sa Hebrews chapter 10. Okay? Inosente ang hayop, ikaw dili ka inosente, nangawat ka. So ang karniro, siya mo substitute, no? Kumbaga, siya mo angkon sa imuhang sala. So, nahulog karon tungod sa atonement ang imong sala na pasaylo. And that is the biblical practice. Okay? So, 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kaya sa Old Testament time, walay laing pagi nga mapasaylo imong sala. Kinahanglan nay inosenteng hayop mo salo sa imong sala. Okay? So, kung i-practice patana karon, pinakagwapong negosyo, magbuhi tag karniro o kanding. Kung i-practice patana ron. Pero, in fact, sa Israel, naapaghapoy ga-practice anak karon. Kay the only way, ang langit, way sala, hinlo, balaan nga dapit, ang tao makasasala. So, dili jud ta angayan mo adtog langit. Why angayan mo adtog langit? Gawas. Ang imong kinabuhi na ay mahinluan sa pinagi sa mga hayop. Okay? So, Romans 6:23, for the wages of sin. So, ang makasasala, ang tao, spiritually, patay siya kay tungod sa sala. So, tungod sa sala, no, dapat na ay mamatay. Okay? Ang bayad sa sala, unsay bayad sa sala? Kamatayon. Wages. Bayad sa sala, kamatayon. So, sa ato pa, kay ang bayad man sa sala, kamatayon, para mabayaran ang atong sala, dapat na ay mamatay. Okay? Klaro? Para mabayaran ang imong sala ug akong sala, dapat na ay mamatay. Okay? So, mo na nga Old Testament practice, ang blood, importante jud kayo. So, matuta sa history, no? Genesis 3:7. Kanus-a nagsugod ang blood atonement. Okay? Nakasala ang tao, human nga ang tao nakasala, di ba? Naabri ilang sa labutan. Na-open ilang mind. Uy, naghubo man dayta. No? Pagkaon nila sa gidili, unsay gihimo ni Adan? They sowed fig leaves. Nangita sila, unsa may pinakadagko nga dahon, akong nahibaluan, gabi man. Sa tua lang niya. Ang dagkog dahon sa lasang, gabi. So siguro, gabi to ilang gitahi-tahi. No? So, naghimo sila og dahon, ilang gihimong tabon silang kaugalingon. Pero, wala misugot ang Ginoo ana. No? Dili siya kay nag-represent man na siya good works. Muna di ta pwede manghambog sa imong pagkabuutan. Okay? Ang gihimo sa Ginoo sa verse 21, Genesis chapter 3 verse 21, and the Lord God made. Kisay naghimo ang Ginoo. Naghimo ang Ginoo og garments of skin. So, kung imong ikuha ang whole story, kay wala pa may idea ang tao this time, si Moses nga writer sa Genesis, wa pa po siya idea this time, kay mao man ning pinakasinugdanan, nasabtan nato manghigala nga dili sa kadaghang pwedeng gamiton sa Ginoo nganong panit gyud sa hayop. So sa laktod pagkastorya, nagpatay gyud ang karniro, nagpatay gyud ang Ginoo og karniro. So gipatay gyud niya ang karniro, gipanitan niya ang karniro,
ang panit sa karniro maoy gihimong sanina. Munang usahay magjoke ta ang pinakaunang mananahi ang Ginoo, no? Kay naghimo man gyud ang Ginoo og sanina. God made garments of skin for Adam and his wife. Ug gisaninaan sila. So, kung ato ni siyang ilantaw in God's perspective, sa biblical view, ang dahon, nagrepresento siya og mga maing buhat. Nagrepresento siya sa atong good works, magsigig simba, sigig basag Bible, magsigig nobina, masigig adto og kanang mga prosesyon, ug uban pa. So, nagkadaghan kayong reliyon sa kalibutan, tungod kay nangitag paagi ang tao nga matabunan ang iyang sala. Munang uban, magpalansang na lang. Mo na siya ang representation sa dahon. Pero sa Ginoo, dili pwede, dapat naagi mamatay. So, sinugdanan pa lang, human nga nakasala si Adan ug si Eva, nagsugod na ang atonement. Dapat na'y mamatay para matabunan ang sala ni Adan ug ni Eva. So, gisaninaan si Adan ug si Eva. Dito nagsugod ang una, no? Ikaduha, no? So makita nato, no, in connection, Hebrews 9:22, without the shedding of the blood. Kung wala day dugo nga ipaula, walay kapasayloan sa sala. Munang remissions, no? Ingon dito, according to the law, muna ingon ako, nga ceremonial law ni siya. Ha? According sa ceremonial law, almost all things are purified with blood. Mo din nga daghang kayong mga religion karon traditionally. Mag-dedicate og balay, dapat nay dugo iwisik-wisik, no? Mag-dedicate og sakyanan, mag-dedicate og mga anak, no? Kay numdum ko sa una, gamay pa ko, dugo sa manok, ibutang sa kong agtang, nanay mga naanda na nato ba? Kay sa kanuno-nunuan, sa mga una natong ginikanan, they understand, matod pa, nga naagyo'y significance, nagilahi ang dugo. Okay? So, ingon din sa Hebrews 9:22, kung wala daw'y dugo nga mutulo, why dugo nga maula, wagyo'y kapasayloan. So, makita nato nga ang Genesis 3:21, perfect picture of salvation. The only way to cover up sin is naagyo'y blood sacrifice, no? Gipakita na giforesee na ang future, no? Ang history and prophecy connects. Giforesee na ang future nga one day ang ato ang kaluwasan bayaran pinagi sa dugo. Okay? So perfect salvation. Una pa ni Genesis chapter 3 pa ni siya. Pinakaunang sala nga nahitabo. Naanay gibuhat ang Ginoo. Ginoo mismo, no? Gi-actualize sa Ginoo. Ikaduha, katong si Cain ug si Abel nag-offer sa Ginoo. Genesis chapter 4. Ingon dito sa verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. So, duha kabuk anak ni Adan ug ni Abel. Duha kabuk anak ni Adan ug ni Eva, si Cain ug si Abel. Genesis chapter 4, pinakaunang anak ni Adan. Okay? Ingon dito nga ang duha niya kabuk anak naghimo og offering. So, kinsa may nagtudlo sa ilaha. So, masabtan nimo nga ang ilang ginikanan, practice na nila to. Ang instruction sa Ginoo na anak kang Adan og Eva. Ilang gipasa sa ilang anak. Ngunang gitawag natog traditional. Naghimo tag mga tradisyon karon kay gitudlo lang sa atong ginikanan, no? Ayo panghingo ko gabi ha, no? Gipasapasa na lang. Nganong dili man ingon sa kong lulo, ingon sa kong lula, ingon sa kong mama. Mao po ni ang kay Cain o kang Abel. So, naghimo sila offering. Okay? Ingon dito sa verse 4, si Cain, naghimog offering, gamit niya mga the best nga harvest siyang tanom.
Pero pag abot kay Abel, ang iyang offering is, ingon dito, Abel also brought of the firstborn of his flock. Ang first na nanay significance daan. Everything that is first belongs to the Lord. Okay? So, unag yung anak, pasabot sa unang anak, precious, no? Tanan unang anak, bugtong, pinasahi nga pagmahal. So, firstborn of his flock, so sa laktod pagkastoryo, pag mag-offering, pat yun, gyud, so naagi dugo. Okay? Gi-offer gyud nga naay blood sacrifice. Kuya ning blood sacrifice. Ingon dito mga higala, and the Lord respected Abel and his offering. So duha ang gidawat sa Ginoo, and man. Dili lang si Abel, gidawat pud sa Ginoo ang iyang offering. Kani ding magsimba ta, no? Once mo offering ta, duha gid ang dawaton sa Ginoo, ang imong offering ug ang naghatag. Kaya na may uban, magpadala lang silang offering. Di man ko kasimba, padala na lang nako akong offering. Ang kwarta lang niya iyang gipasimba. So, dapat dawaton sa Ginoo sa tuwa, duha gyud, no? Ingon diri, the Lord respected Abel and his offering. Now, ang sad thing diri, pag abot diri sa first verse 5, wala dawata sa Ginoo ang offering ni Cain. Okay? Ngano kaha? So, ingon dito manghigala sa verse 5, and Cain was very angry. According manghigala sa history, sa Old Testament, pag ang aso dili musaka sa taas, meaning wala gidawat sa Ginoo. Pag ang aso musaka sa taas, meaning gidawat sa Ginoo. So sa kasuko ni Cain, iyang gipatay si Abel. Unsay response sa Ginoo? Genesis 4:8, no, gipatay niya si Abel. Ingon dito sa verse 10, and the Lord said, your brother's blood. Tanawan ninyo. Ang blood, manghigala. Muna siya ang naay life. Ingon ang Ginoo, your brother's blood cries out to me from the ground. So, makita nimo manghigala nga ang blood naagi life. Naagi siya kanang gitawag nato dako kayo nga significance, especially sa ato ang salvation. So, ato ning sabton, dili na mag-move. Okay. So, ang Hebrews 9:22 nagaingon, kung wala doy pagpaula sa dugo, walay kapasayloan. Wala gidawat sa Ginoo ang offering ni Cain kay walay blood sacrifice. Mo din na nganong napasaylo na ang atong sala. Mao na nganong assured ta sa atong kaluwasan. Kay pagdawat nato kay Jesus Christ, mura nimo gidawat ang atonement substitute sa tuwa. Okay? While kung mato ta kay Abel, gidawat sa Ginoong offering ni Abel kay naay blood sacrifice. So ang blood manghigala nag-symbolize, no, nga mao'y nagtabon sa tuang mga sala. So it was the Lamb of God who shed His blood to redeem lost soul. Mo din ang lamb, karniro, unang anak, gi-offer, pag abot kay John the Baptist, ningon si John the Baptist, behold the Lamb of God. Siya ang karniro sa Dios. Kay Old Testament, no, mapasaylo ka kung naay hayop nga i-offer. While sa New Testament, dugo ni Jesus Christ ang gigamit. Muna ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 18, for you know that it was not with perishable things such as silver, gold, and redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ. Dugo daw ni Jesus Christ. Precious blood of Christ. A lamb without blemish or defect. Ang dugo daw nga walay mansa, walay hugaw. So dugo ni Christ ang naghugas sa atuang mga sala, no? Dili siya ordinary lang, kundi precious blood, gipalit.
So gipalit na ba ta sa Ginoo? Man, gipalit na ta. Gipurchase na ta. In what way? Kay gi-allow nato si Jesus Christ sa tuang life. Muna mangigala nga ang dugo ni Christ, mauna siya ang the only way, the only hope nga ang atong life maluwas. Muna, no? Sa science, nga ang blood sa mother ug ang blood sa anak, dili siya makonect kay si Maria makasasala mampod. No? Kung ang dugo ni Maria mahalo sa dugo ni Jesus, dili na makahugas ang sala. Dili na makahugas ang dugo ni Jesus sa atong sala kung ang dugo ni Maria musagol sa dugo ni Jesus. No? So muna nga importante kayo masabtan nato. Hallelujah. So next thing, ang offering ni Isaac. No? Ni Abraham kay Isaac. So Genesis chapter 22 verse 1 hangtod sa 19. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him." So, kung mag-isgot ang sacrifice in the Old Testament, nagidugo nga maula. Okay, muna. Di ka pwede magsultig sacrifice nga walay dugo nga maula. No? Sa Romans chapter 12, ingon si Paul, living sacrifice. Buhi nga sacrifice na ning ato. Pero in Bible times, dapat naay mamatay. Okay? So ingon dito sa verse 13, Abraham looked there, a thicket, he saw a ram caught by his horns. He went over and took the ram and sacrificed. So ang Ginoo ra po'y nag-offer. Kay, kung imong basahon ang verse 1 and verse 2 sa Genesis 22, kay whole story man ni Abraham o Isaac ang Genesis 22, nag-ingon ang Ginoo, i-offer ang imuhang anak as a sacrifice. Ingon dito sa verse 1, gitestingan lamang si Abraham. So, ang testing nga gigamit sa Ginoo sa iyang anak. Pero, never in the Bible nag-require ang Ginoo human sacrifice. Gigamit lang to siya nga test. Pero makita nato nga nag-obey si Abraham sa test, ang Ginoo pod mismo nag-provide. Muna giingon sa James chapter 1 nga ang Ginoo dili mo tintal, mangita siya way of escape. Nakakita si Abraham og karniro nga nasangit ang iyahang ang ram, karniro nga lalaki ng ram, nasangit ang iyahang sungay, so gikuha ni Abraham puli sa iyahang anak. So, ang lesson diri, dili pwede ang dugo ni Isaac mo pasaylo sa sala. Mo nang na-cancel. Gihimo lang tong test. Dili madayon ang offering ni Abraham kay Isaac as a sacrifice, kay mismo ang dugo ni Isaac dili qualified. Kay si Isaac makasasala mampud. Dili mapasaylo ang iyang sala o ang sala ni Abraham pinagi sa dugo siyang anak nga Isaac, kay si Isaac human nature, no, makasasala gyud ug ang iyang dugo is disqualified. Okay? So naay substitute nga karniro. Okay? So kita niyong significance sa dugo. Okay. Ato na po ta sa Passover blood. Okay? Exodus chapter 12 verse 1 hangtod sa 36. Ingon ang Ginoo, I will judge Egypt. Nya kay ang mga anak sa Ginoo, mga Israelites, nagpuyo man sa Egypt. Okay, ang mga Hebrew nagpuyo dito sa area sa Egypt. So, dapat ma-separate. Ingon ang Ginoo, ang angel of death musuroy. Suruyon sa angel of death ang Egypt. Unsa ingon sa Ginoo? Tanang kamagulangang lalaki mamatay. Grabe, no? Tanang magulang nga lalaki. Ang lalaki, dako kay nag-significant sa Bible times. In fact, kung wa ko masayop, Exodus 14, nag-ingon gid ang Ginoo, tanang firstborn, tanang magulang nga lalaki iya sa Ginoo. Kisa may magulang nga lalaki diri. Na, ay mo kumpiyansa. Tinawag baya gyud mo.
No, kung mabahay ang kamagulangan babae niya, ikaw sunod lalaki, kamagulangang lalaki gyapon ka. Bisag imong magulang babae, ikaw ang kamagulangang lalaki. So, ingon ang Ginoo, tanang kamagulangang lalaki mamatay. Pero naigihimo ang Ginoo. Ingon dito sa Exodus chapter 12, the animals must be a year old, no? Males without defect. Male, lalaki gyud. Walay samad, walay kagid, dili buta, dili piang, patyon ang karniro, ang iyang dugo ipahid sa pultahan sa inyong balay. So, okay, instruction ng Ginoo, ugma, musuroy ang anghel sa kamatayon, tanang kamagulangang lalaki mamatay. Ang inyong buhaton, ingon ang Ginoo sa verse 5, pagkuha mo karniro nga lalaki, nga isa pa katuig, dili mo lampas isa katuig, kuha ayang dugo, magkuha mo kahoy nga hisop, himuan yung brass, ibaghid sa purtahan o sa bintana. Ingon dito sa verse 13, the blood will be a sign. Sa kadaghang pwedeng isign. Now, ang pangutana, di ba day kaila ang Ginoo kinsa iya ha? Kaila ba ang Ginoo kinsa iya, no? 2 Timothy 2:19, ang Ginoo kaila gyud kinsa iya ha. So, pero nganong napagyud ng blood kung kaila man ang Ginoo? So, na siya gitawag daan, na-foresee na daan nga ang blood in the future, si Jesus Christ, maurapod ang maghatag og salvation sa tao. Okay? So, ingon dito, no, sa Genesis 12:13, the blood will be a sign for you in the houses where you are. And when I see the blood, tanawara, Ginoo nag-ingon na ni. Kung makita nako nga naay blood ang inyong pultahan sa bintana o ibabaw sa inyong pultahan, kay ingon dito, I will pass over you, no destruction plague will touch you when I strike Egypt. So makita nimo nga ang protection sa tibok balay, blood. So mo connect gyapon sa Revelation 3:20. Unsay gingon sa Revelation 3:20? I stand at the door of your heart and knock. Katuday nga door, mo po na siya connection sa Exodus chapter 12. Though spiritual in symbol na lang siya, pero dapat naa ang blood ni Christ sa mga doors sa tuang heart. Okay? So mauna ang iyahang, kumbaga, meaning ana nga ang blood dako kayog significance. Okay? Ang Joshua chapter 2, dili man siguro ni blood, pero naagihapoy connection sa gitawag natog salvation sa umaabot nga future. Okay? Ang symbolize her family's safety during the Israelites' conquest of Jericho, acting as a sign of God's grace and protection. Nagpadala si Joshua og mga spies dito sa Jericho, unya gitabangan sa usa ka burikat, no, harlot, prostitute, munang si Rahab, no? Si Rahab, usa ka prostitute, gitabangan niya ang mga katawhan sa Ginoo. So gipangita na kay nakabalita man ang hari nga nay mga Israelites nay spy diri, ang iyang gihimo iyang gitaguan. Unya ingon dayon si Rahab, nabalita na nako nga ang Israel mo'y nagluwas gikan sa mga Ehipto, nabalita wa pa man tay Facebook atong panahon na. Pero ang chismis mutabok giday bisag disyerto, no? Grabe. Bisag disyerto makatabok ang chismis. Ingon ko siya gikan sa Egypt kung giunsa pagpamatay ang mga Ehiptohanon, ang mga tubig na himong dugo, kabalita nako. Grabe po ka chismosa po dahil ni si Rahab, no? Pero hangyo ko kung luwason na sa Ginoo, kung ilugon na sa Ginoo ang Jericho, hangyo ko luwasay in taon ko, apil ang akong pamilya. So, unsay giingon sa mga spies, muna lang giingon, no? Verse 1, ingon dito sa Genesis chapter 2, verse 23, then she said, according to your word, so be it. Naghangyo man siya, sige, kay nagsulti man ka, mahitabo na sa imo. So she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet wall. Protection man na sa unang panahon ang ilang protection kay mga pader man. Karon ang protection karon kay mga missile man.
mga bomba man karon nila asa una mga wall ingon ang spy pagbitay og pula nga scarlet. So naa siya dako kayo nga significance, a sign of God's grace and protection. Red gyud nag-symbolize gyud siya nga blood. Gitawag na siya red cord of promise. So pag judge sa Ginoo sa Jericho, gi-judge na sa Ginoo ha, ang naay red carpet wala natumpag. So naa siya significance, no? Kumbaga naa siya dako kayo nga ilhanan nga anything that is connected sa blood and red naay grace ang Ginoo. Okay? So ato ta sa Day of Atonement in the Old Testament. Sa Leviticus chapter 16, no? Ingon dito, the law is only a shadow of the good things that are coming. No? Kumbaga, naana siya shadow, kanang shadow, dili pa na aktual, pero kabalo ka nga naa. Nag-reflect na daan. Ingon dito, nga, same sacrifices repeatedly, endlessly, every year after year. Make perfect to those who draw near to worship. Muna ingon sa Leviticus 16 verse 1. So, regularly, every year, magpila ang mga Israelites. Magpila ang mga Hudiyo. Pila sila dito. Iyay silag bitbit, guyod silag baka, karniro, no? Paghuman, dawaton dito sa outer court, sa pari, ang imuhang hayop. Unya, pagdawat sa hayop, katayon, patyon ang hayop, ang iyang dugo nga giula sa luron sa bawl, dadon dito sa altar sa Holy of Holies, dayon ang imuhang kumbaga human sa imong sacrifice, paggawas nimo, feeling nimo nga ang imong sala sa tibok tuig quits na, bayad na. Ay salamat. Napasaylo nako, no? Pero kung imong sabton dito sa verse 3, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Kabalo ka nga nung kinahimo nila to yearly? Para lang sa ilahang conscience. Murabag, hay salamat na nahuman ang ako ang ritual. Okay? Ingon dito sa verse 2, and would no longer have felt guilty for their sins. Ang iyang guilt natanggal. Nakuha ang iyang guilt kay tungod manghigala, nakahimo na siya og atonement. Ang dugo, iyan ang na-offer. So, mauna siya, nga kung atong i-connect, ingon dito sa verse 3, those sacrifice are an annual reminder of sin. So, once magisgot tag sacrifice, nasa connection sa tuwang sala. That is why we need sacrifice. So, kung i-connect nimo sa modern o sa fulfillment sa prophecy, sa new covenant, ingon ang Ginoo, dili gyud na makawagtang sa sala. Unsay giwagtang? Kung mag-offer ka gayop, giwagtang lang ang imong konsensya, puro imong sala naa gihapon. So temporary relief lang to siya. Okay? So Hebrews 10, 1-18. Mao ni siya ang connection ganina. Therefore, okay? Atong gitrace ganina ang blood sacrifices history from Genesis. Ingon dito, therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. So, katong mga sacrifice and offering, di man gito gusto sa Ginoo. Kumbaga, maura gito yung temporary solution sa sala sa tao. Dugo sa hayop. Pero ingon dito, sacrifice and offering, you did not desire. Unsa ingon ni Jesus Christ, but a body you prepare for me. So verse 6, with burnt offering and sin offerings, you were not pleased. So sa ato pa, tanang ritual nga gihimo sa Old Testament time, sa laktod pagkastorya, wa gyud nalipay ang Ginoo ato. Tungod lang sa sala. No? Kabaluta nga dito sa Sodom and Gomorrah, gihugasan sa Ginoo ang kalibutan through fire, tungod gihapon to sa sala.
Sa time ni Noah, gibanlasan sa Ginoo ang tibuok kalibutan tungod sa baha. Nga naman, tungod gihapon sa sala. Nganong nabilin man si Noah, kay si Noah ramay nagbuhat og matarong. Pag-abot kang Abraham sa Sodom and Gomorrah, si Lot, si Abraham raman, na narespetuan na lang gani sila tungod kay Abraham, tungod gihapon sa sala. So, ingon diri sa verse 9, then he said, he set aside the first to establish the second. So, katong una, giset aside na to. Muna nang wala natin mga blood sacrifices karon. Pero karon sa second, ingon din he, no, gi-establish na niya. So, verse 10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Mao din na nganong importante gyud si Jesus Christ mamatay. Kay nung dumo nga gipugan siya ni Peter, ingon si Jesus Christ karong gabi, no? Ang anak sa tao ilansang lutuson. Unsay tubag ni Peter? Di na mahitabo over my dead body. Unsay tubag ni Jesus? Get away from me, Satan. Kay kabaluman si Satanas. Gigamit si Peter. Nga katong gihimo ni Peter is an opposition. Pugnan para dili ma-fulfill. So, ingon siya, get away. Kinahanglan gyud kay ang bayad sa sala kamatayon. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Dapat na'y mamatay para mabayran ang sala. So karon si Jesus Christ kinahanglan gyud mamatay. Kay kung si Jesus Christ dili magpakamatay, no, dili ihatag niya iyang life, dili suicide nga pagpakamatay. Kung dili ihatag ni Jesus Christ iyang life, pasabot kaya rin nato luwason atong kaugalingon. Kung pinagi lang sa relihiyon maluwas ang tao, no need na magpakamatay si Christ kay kaya man dayon nato. Kung pagkabinutan lang ang dahilan nga maluwas ta, di na kinahanglan magpakamatay si Christ. Kay kaya man dayon nato. Pero nagpasabot nga si Jesus Christ gyud ang reason nganong ang tao maluwas. Ingon diri, you have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ. So, mao na reason nganong nianhi si Jesus Christ. Okay, John 10:10, ingon sa verse 10, ang yawa niya sa pagpatay, muna yung mission o yung vision, pagkawat, paglaglag sa kinabuhi sa tao. Unsay ingon dito sa next verse? Pero si Jesus Christ niyanhi para maghatag og life eternal. So once si Jesus Christ na sa imong life, na-atone ka na, nabayra na imong sala. Okay? So, sa Day of Atonement, sa 1 Peter 1:18, ingon diri, for you know that it was not perishable things such as silver and gold that you were redeemed. No? Klaron tanang word nga redeemed, no? Para ni sa mga alahas nga ilang gipataguan sa punsyap, no? Asa man imong wedding ring? Akong gipabantayan og guard, no? Iyang gipabantayan lang niya, gipataguan. Kung gusto na nimo kuhaon, ang tawag na lukat, redeem. Okay? From the empty way, life handed down from your ancestors, but with the precious blood. So, ang blood, na ay power. Imagine, kung unsa ka makasasala, mo day na nga fulfillment gyud dili pwede nga walay mamatay. Dapat na agi mamatay. Kay in Bible times, para lang mapapas imong sala, mamatay dapat ang hayop, isip substitute sa imong sala nga gibuhat. So this time, no, si Jesus Christ namatay para mabayran ang atong mga sala. So, atay assurance. Kay gibayran gud sa Ginoo ang ato ang mga sala. Okay? So, lastly, Hebrews 9:22, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ephesians 1:7.
So ang power manghigala wala sa picture nga magbutang ka og lukay butang sa pultahan sa imong balay. Ang power wala sa gruto nga gibutang dito sa imong balay. Ang power wala sa cross nga imong gikwintas dito sa imong dugan. Asa ang power? Ang power through His blood. Okay? So kung masabtan tani that there is power in the blood, nakasabot ka nga ang imong sala was cleansed. Gihugasan ta. Okay? Muna gitawag na to the only currency. Matthew 26 verse 28. Iba naga-communion man ta, naga-holy communion ta, no? Sa Katolik na ang tawag ana is kalawat. Okay, kalawat o communion nato parihara na siya. Symbol ra man na siya. So why nakalahi diya? Ingon dito si Jesus Christ, this is my blood. Tanawa, kabalo ka gisulti ni Jesus Christ, huma na siya na banhaw. Kanang ginainom na to nga kupa, nga grapes, gihatagag taas kayo nga significance. Dili lang na grapes, kundili, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. So katong dugo nga giula dito sa cross, para to mapasaylo ang atong mga sala. So therefore, kita nga mga Christians, di na ta magduda. Dili na to bayaran ang atong kaluwasan, kay gibayaran na ta sa Ginoo. Nagsimba ta, nagbuhat tag tama, nagampo ta, nagpalayo ta sa bisyo, nagbiya ta sa mga kahilayan, dili kay aron mo adto tag langit. Padulong na tag langit. Gibuhat lang na to ang tama, gibuhat na to ang kabubuton sa Ginoo, kay gihugasan na ta sa dugo ni Jesus. Okay? So next meeting, padayon ta sa atong assurance of salvation, no? Mali ang tubag nga maingon ka, magbinutan ko kay para kumatog langit, magsimba ko para kumatog langit, magtarong jud ko kay wa pa man ko namatay, wa ta kabalo kumatog langit. Mali na nga tubag. Gilukat ka na daan. Gibayaran na ta. Giluwas na ta sa Ginoo. Naglikay ta sa pagpakasala, nagbiya ta sa bisyo, kay ngano man human na ta gipasaylo sa Ginoo. Okay? So dili ta pwede miingon nga wa pa ta kabalo ni kung malangit pa ta nagdili, mao na siya mali nga paglantaw sa kaluwasan. Ang kaluwasan sa tao sigurado na gunitan na to, buhaton na to tama. Okay, padayon ta next week.